Hi guys! Um, Dito nyo na ako i-follow ha, kasi medyo nagkaroon ako ng, ano ba yung tawag doon sa Facebook? Hatong, ano ba yung sa Facebook? Oo, naban ako. Ano ba yan? Violation. Hello guys, medyo may violation ako. Nagmumura kasi ako. Naban muna ako sa Facebook. Kaya dito nyo muna ako i-follow sa YouTube vlog ko kasi sabi ng mga apo ko, alam nyo naman, wala akong alam kasi sige lang ako, bira lang ako ng bira kasi akala ko freedom of press yun pala masailan din si Facebook. So, kung magkasalanan, dapat may mapapalo tayo. Kaya okay lang yun. May kasalanan So, dito muna tayo sa talagang nagbablog naman ako kasi noon nakaanuhan ko lang. Hindi nga ako marunong sa mga ganyan-ganyan. Kailangan ko pa talagang ina-assist ako ng mga apo ko. So, sabi nila, Lola, total, nag-YouTube ka naman talaga. Dapat nagbablog ka dapat talaga sa YouTube. Kasi doon, mailabas mo lahat kung anong gusto mo. Sabing ganun. Unlike sa Facebook. Tapos, marami sila. So, nag-try ulit ako kasi naka-vlog na ako ng kung ilang ano na rin yung mga vlogs ko dati. Nung natuto ako sa live, nag-live na lang ako ng nag-live. So, medyo nadidelayed tayo kasi sabi ng mga apo ko, pinopost lang daw ito, hindi katulad sa live. So, dito ko itutuloy yung aking mundo mistiko kasi nagtanong naman ako kay Meta kung may mga violation ba ako dapat na ito magiging segment ko. Nag-reply naman si Meta na as long na wala akong nasagasaang tao at walang mga masasaktan, okay lang sabi ni Meta. Naghingi naman ako ng approval nila kasi ayoko na magkaroon ulit ako ng mga violation. Ingot-ingot nga ako dito. So, kasi gustong-gusto ko talaga yung bang sinimulan ko sa live, yung mundo mistiko ko, yung mundo ng kababalaghan. Kasi binibase ko yun sa mga experiences ko. Kaya nasa inyo, sinabi ko, ulitin ko ulit, lalo na sa mga bagong viewers, nasa inyo yung paghuhusga kung maniwala kayo't hindi. Pero yung mga na-experience ko, isinishare ko sa inyo kasi sa totoo, napakatalinhaga. Buhay nga namin talagang masyadong masalimuot, matalinhaga. Pero yung mga itong na-experience ko na hindi natin maipaliwanag sa normal na klase ng pamumuhay, it's very word talaga, para bang katang isip lamang. Pero sa isang tao katulad ko, dahil ako naka-experience, wala pa man din, hindi pa man din ako natuto dito, ay naikukwento ko na yung mga bagay-bagay na to. So, ituloy-tuloy ko na lang kasi nung last time na sabi ko, magsisegment ako ng panaginip. Siguro pang 5 episode ko to kung sakasakali. Kasi hindi to natuloy Itong panaginip na na ginawa kong itong pinaka-caption ng yung ating content ngayon is about panaginip. Panaginip na, di ba, kasi yung na-experience ko kasing panaginip, it's a matter, parang tinatawag nilang bangungot, na parang pag nakikita mo, nakakaramdam ka ng di ba yung pag nanaginip tayo, minsan medyo okay lang, smooth ka pa sa pagtulog, hindi pa yung pagkagising mo, malaala mo pa, minsan may masamang panaginip, minsan napakaganda ng panaginip. Unlike sa bangungot na talagang, minsan lalo na kung masamang bangungot talagang hinahabol mo. Parang ang bangungot kasi parang totoong nangyayari. So, heto tayo dito sa panaginip na to. Meron akong dalawang na-experience na marami akong na-experience tungkol sa mga tinatawag na panaginip or bangungot.
Pero may mga nangyayari sa panaginip ko na nagkakatotoo. Total, sabi nga ng apo ko dito sa YouTube, pwede kong sabihin ng lahat-lahat, basta wala lang akong na-offend. At saka, meron akong gustong, siguro, ito na rin yung time na, ito ang chance ko na makita ko yung taong involved dito sa panaginip ko na matagal ko na rin na gustong makita. So, here we goes. Nung, yung unang yung una-unang panaginip ko, itong unang mga pangyayari. Sa kabanatuan ito nangyari. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung lahat ng mga kinukwento ko, may mga patotoo ako. Hindi man sa dokumento, kundi may mga taong kasama na i-involve dito. So ito yung panaginip ko nung mga year past. Kasi mga time na yun, siguro may matagal-tagal na rin. Siguro may mga 10 years na. Hindi ko lang din maalaala, no? Pero may mga ganun siguro. Kasi hindi lang siguro 10 years. Hindi lang siguro. Pero nangyari ito. Nung panahon na nagtulot-trabaho pa ako, yung bang pasulpot-sulpot na trabaho, kasi ako talaga yung isa sa mga nag-origin na bigay ng ano ba yung maingay na yun? Nang tungkol ba sa tinatawag na pag-e-area sa Nueva Ecija. Ibig sabihin ng pag-e-area, ibig sabihin nun, nag-i-info drive kami. From Krami, sa opisina, nag-i-info drive kami sa mga station, police station kasi ito, exclusive lamang sa mga police. Usually mga retired and then active. So, yung Nueva Ecija na yan, nag-area ako, nakasama ko, yung may 4 akong kasama na mga medyo kabataan pa ako kasi pinakamatanda sa lahat. Ang tawag nga nila sa akin, Mamita, na naka-area kami doon sa Nueva Ecija. So, ang means of yung transportation, yung pinaka-service na ginagawa ko doon is tricycle lang. Kasi minsan pumupunta kami sa mga remote areas na hindi kailangan ng mga sasakyan na 4 wheels kasi dahil sa mga rough road, mas isolated yung mga area. So, kailangan talaga tricycle. So, meron akong driver doon na matagal ko na talagang driver na siya talaga ang ginagawa kong service driver ko. Si Santes ng taga Imelda. So, nang hapon na yun, maaga pa lang kami, nasa area na kami. Nang hapon na pabalik kami, galing ata kami noon ng Pikwan. Ay, kuya po. Then, Gimba, basta yung area na yun. So, sobrang pagod talaga kasi ako yung leader Kasi yung mga kasamahan ko dahil bata pa, hindi pa nila alam kung paano i-approach, paano i-close ang mga deal. So, ako pa rin ang naka-front. Sila, mga alalay ko lang kasi mga bata lang. Pag sinabi ko, takbo na. Ganon. Parang yung trabaho namin, nakaka-enjoy din. So, sobrang pagod ko talaga. Katulog ako mula sa biyahe na yun. Oh, ayan, si Santi na yan. Alam na alam yung istorya na yan. Alam mo bang, siguro doon na kami sa bandang Mayapyap. Papunta kami, papasok ng Kabanatuan. Mga mag-aalas 4 ng hapon. Ginigising ako ng mga kasamahan ko. Sa loob ng tricycle, nananaginip ako. Binabangungot ako talaga, umuungol ako. Niyuyug-yug ako talaga nila. Hindi ako, akala nga nila inatake na ako. Kasi yug-yug daw sila ng yug-yug. Ungol pa rin ako ng ungol. So, imagine from Mayapyap, papasok doon sa Adwas. Doon na sa Adwas kami dumaan, shortcut Doon ako nagising. Pawis ako talaga. So, hininto muna yung tricycle. Kasi, nga ako, parang nirevive muna ako kasi sobra talaga yung tawag doon, yung
nanlalata na ako, iba yung dating ko nang magising ako. Parang tingin ko, alam niyo kung ano yung napanaginipan ko? Talaga kaya ako binabangungot. Nasa impyerno ako. Nasa impyerno ako. Nakikita ko yung dagat-dagatang apoy. Dagat-dagatang apoy talaga. Maluwang na puros apoy, apoy, apoy. Sunog na sunog. Andun yung mga tao. Talagang andun lahat. Talagang nakikita ako. Nakikita ko. So, sobrang init kaya sobra ang pawis ko. Umuungol ako hanggang sa nagising ako. Ay, naikwento ko sa kanila na sabi ko, ay, grabe naman ang bangungot ko. Ano ba to nangyayari sa akin? Parang impyerno yung napuntahan ko. Nakikita ko yung mga taong naghihiyawan kung gaano kasakit yung mga nangyayari sa kanila. Talagang kitang-kita ko. Yung mga nasa pelikula ba, siguro dala ng mga napapanood ko. Ganun na i-rehistro sa utak ko. Pero kitang-kita ko talaga parang totoong-totoo. Alam mo di, nakanang mahismasan nun kami. Di, papunta na kami ng Kabanatuan sa bandang palengke ang daan. Ang traffic talaga. Bakit sabi ng driver ko, ba't kaya matraffic? Yun pala sa totoo lang, yun ang time na nasusunog ang palengke ng Kabanatuan. Imagine na, parang nag-coincide dun sa, ano ko kaya naririnig ko yung mga hiyawan, ganun-ganun. Parang nag-coincide talaga na sabi ko, ay Diyos ko, ano ba yun? Nanaginip ako ng dagat-dagatang apoy. Ngayon nakikita ko talaga. Apoy. Kung anong nakikita ko sa impyerno, yun ang nakikita ko dun sa Kabanatuan ng nasusunog yung palengke. Kaya sabi ko, ano ba itong nangyayari sa akin? So, sa panaginip. So, pinilit ko na lang yun. Ilang araw pa bago mawala sa waglit sa isip ko yun. Yung panaginip kong yun, yung bangungot kong yun. Parang nawala pilit kong winawaglit kasi yung nakikita ko mga tao na nasa dagat-dagatang apoy, yung tinatawag nating impyerno. Yun ang nakikita ko kung gaano kasakit. So, yan panaginip na sa inyo po yun. Kung maniwala kayo at hindi, pero naikwento ko na ito sa pangyayari na to. Andun. Yun, yung mga kasamahan ko niyan, si Marie Chris, si Nika, sino pa ba yun? Geraldine. Basta may apat kami noon. Kaya yun sila makapagpatunay na talagang binangungot ako na kanong ganong klaseng bangungot. And then itong pangalawa ko, may kukwento ko sa inyo sa panaginip. Meron sa opisina kasi, may namit ako doon isang dalagita. Isang dalaga na siguro, tsaka isang bata lang. Bata lang siguro mga 10 years old. Mga taga Palawan sila. Ang pangalan niya, si Cheche Quizon. Kunin ko na to yung pagkakataon na to na sana kung may makakikilala kay Cheche Quizon, pero parang Cheryl at ang tunay na pangalan. Ang tatay nila is retired na police na namatay. Wala na rin silang nanay. So, nasa kanila ang transfer ng pension. Kaya na-meet ko sila sa office namin. And dahil siyempre, maghahanap pa ba sila doon ng mga tirahan sa Krami. So, sabi ko, in-invite ko na lang na sa bahay na lang namin sa Plaridel kasi mas malapit. So, yung bata, at saka yung kapatid, umuwi muna sa akin sa inupahan ko doon kinareli na Dibera sa Agnaya. So, wala, smooth naman kami kasi naghihintay lang naman din sila ng mga nila, yung mga, kung ano, yung mga matapos yung mga transaction nila doon sa opisina. So, doon muna sila sa bahay. Alam mo, nang pauwi na silang mag-ate. Pauwi na sila talaga, kinabukasan uwi sila. Kasi ang sinasakyan nila pauwi sa Palawan is, sa Coron ata sila, kung nalaala ko, taga Coron, Palawan. Is barge lang daw yung sinasakyan nila. Sa Pier 4 ata sila sumasakay. So, kung ilang araw na kasi silang mag-ate sa akin. So, nung gabi, nanaginip ako. Talaga ang panaginip ko, talaga dagat. Dagat talaga ang panaginip ko, bangungot na naman.
Alam mo ba yung panaginip ko, yung sinasakyan kong barge. Barge hindi barko. Isang barge na sinasakyan ko. Nalunod. Hindi kasi ako marunong lumangoy. So, kumuha daw ako ng malaking mga troso. Kasi yun ang mga sakay ng troso. Doon ako kumapit. Hirap na hirap ako kasi nalulunod ako talaga dahil hindi nga ako marunong lumangoy. Nalulunod ako kaya yun ang time na naghihiyaw ako. So, ginising ako ng mga kasama ko sa bahay. Alam mo kung anong oras yun? Maaga pa. Maaga pa ako ginising. 7:00 pa lang ata yun na naginip na ako ng ganun. Alam mo, nung nagising ako sabi ng mga kasama ko sa bahay, Mama, mag-ano ka muna, inom kang tubig, binibigyan nila ako. Ano ba na panaginipan mo? Sabi ko doon sa kay Che. Sabi ko, Che, kailan ka ba babiyahe? Kailan ka ba uwi sa inyo? Sabi niya, Mamita, bukas din. Sabi niya, sabi ko, Che, pwede ba magpaliban ka muna? Sabi ko. Kasi parang hindi ako mapakali na ang napanaginipan ko tungkol sa isang barge na nalulunod ako, na nalunod. Na, yun nga, pilit akong lumalangoy na inaano ko yung sarili ko. Kaya lang nalulunod ako dahil hindi nga ako marunong lumangoy. Alam mo yung bata, sabi niya, matagal na naman po ang pag hindi po ako sumakay. By schedule kasi, matagalan na naman daw, hindi araw-araw yung papunta doon. Alam mo, nag-ano na siya kasi, nagliligpit na siya para aalis na nga sila mag-ate. Nung aalis na sila, nakikiusap ako talaga. Sabi ko, Che, pwede ba? Sabi ko, magpaliban ka na lang, sa susunod na lang. Kasi hindi ko maalis yung kaba ko, yung panaginip ko, hindi ko maalis. Hello, shout out ko si Che, Quizon ang apelyido nun. Hindi ko lang alam kung nakapag-asawa na si Che, malamang misis na yun, matagal na kasi yun. And then, Cheryl ang pangalan nun, Cheryl, ng tunay. Che lang tawag namin. Hello, Che. Sana kung sino man ang makakakilala kay Che, pakisabi na dito niya ako dito niya ako makita. Gustong-gusto ko na siyang hinahanap ko siya sa Facebook, hindi ko makita. Totoo po yun. Kasi si Che lang makapagpatunay talaga ng pangyayari. So, siguro nahihiya yung bata sa akin na hindi ko mapag-ibigan. Pero nakaimpake na talaga, alis na sila. Alam mo, nakikiusap talaga ako. Sabi ko, Che, pwede pa sa susunod na lang. Kasi hindi talaga ako mapakali, pagbigyan mo na ako. Pinagbigyan ako ng bata. Alam mo, sumunod na kung ilang araw pa kasi may schedule yun daw sila pag biyahe. So, napursige na rin siyang umalis the next. Alam mo, nang sinabi nila sa akin na nang tumawag si Che, nung nandun na sa kanila, nagtumawag siya. Alam mo, sabi niya, alam mo ba, Mamita kasi yung tawag sa akin nun. Minsan, Mamita, Mader, yun ang mga tawag nila sa akin. Mamita, alam mo ba, pasalamat ako. Kasi kung hindi mo kami pinigilan, yun ang nasakyan namin na yun. Nang araw na yun, nung hapon na yun, nang sakay na yun, nalunod. Talaga, daming patay daw. So, parang ang laki ng ang laki talaga nung hindi ko maintindihan yung naramdaman ko nung time na yun. Kaya sinabi ko, bakit ba pag nananaginip ako, parang nagkakatotoo. Parang nagkakatotoo. Sabi ko ganun. Bihira naman ako managinip Bihirang-bihira ako, lalo na yung binabangungot. Bihirang-bihira ako. So, kung may sino man may makakakilala kay Che, hello. Hello po. Yan. Minsan yung panaginip po nagkakatotoo. Yung mga experience ko lang yun bangungot nga siguro yun Ito lang meron ako na panaginipan yan si Betya. Yan si Betty. Si Elizabeth Ibaristo, yung kaibigan ko dyan. Kasi doon ako nag-i-stay sa kanya sa MS Garcia pag umuwi ako. May napanaginipan ako, maliwanag talaga. Alam nyo, tumataya-taya ako ng wedding.
Pero kahit minsan hindi ako pa tumama. Hindi naman ako pala taya, hindi nga ako marunong magsuma-suma nun eh, basta taya lang ako. Kung may magsabi na, oy Ate May, taya ka, sige lang, paswertihan yung numero, ganun-ganun lang ako. Yung para bang nagbibigay lang ako sa magwewiting na hindi naman mapahiya. So, minsan bibigyan ko lang ng pera, o sige, bahala ka na kung anong numero, hindi naman ko alam, matatanong ko pa yan, magkano yung tama yan kung sakali. Sa tama ako nagka-interest. So, may naginip ako talaga. Alam mo kung anong. Yung ulap, nakaukit talaga yung 2032 na numero. Hanggang sa magising ako, nakalagay sa utak ko, 2032. Sabi ko, baka ito nakako yung chance kong manalo. Totoo yun. 2032. Umuwi ako doon sa Kibetya. Kung ilang araw ako. Alam niyo po, tinatayaan ko talaga yung 2032 kasi lagi kong si Bubot pa yung kobrador doon. Si Bubot na kobrador, alam niya, nangungubra siya talaga sa bahay ni Betya. So, lagi kong sinasabi na basta ako 2032 hanggang sa tumama ako kako. Siguro may isang linggo na ako nag-2032 doon. Lagi ko kasi maliwanag talaga ang ukit sa ulap, 2032. At ukit na ukit talaga ang 2032. So, alam mo ng tanghali, uso pa yung Betamax. Pumasok ako dun sa kwarto ni Betya, nanood ako ng Betamax. Alam mo yung komprador, andun na pala sa terrace ni Betya. Hindi niya daw ako nakita kaya hindi niya ako napataya. Kasi tuwing pinapataya niya ako talaga. Hindi niya ako natanong, nandun ako sa loob, nanonood ako Betamax. Paglabas ko sa kwarto, hinanap ko, sabi ko, dumating na baka ko yung kobrador, si Bobot, at ituloy ko kako yung taya kong 2032. Sabi ni Betya, kaalis lang, wala ka kasi, hindi ko alam na nandun ka pala sa kwarto. So, hindi ako nakobra. Alam mo, ng araw na yon, nung oras na yon, yung pangkobra niya yon, lumabas yung 2032. Sabi ko, naku, kalaki pahinayang ko. Sabi ko, pera na pa dahil dan sa Betamax na yan. Mahilig kasi ako nung manonood ng Betamax Nako, sabi ko, talaga totoo na sana yung panaginip na yun. Talagang ayaw pang ibigay sa akin. Sa ano ba naman kamalasan pumasok pa ako dun sa kwarto at nanonood pa ako. Samantalang abang na abang ako sa kubrador na yun ng oras na yun. Talaga pag hindi pala para sa iyo, hindi pala para sa iyo. So, yan na lang po muna tayo kasi wala din, napapagod din ako kasi hindi pa kasi tapos yung problema ko sa paglipat. Problema pa rin ako. Lahat po inimbitahan ko sa buong Pilipinas magbe-birthday. Magbe-birthday na ako sa June 5. Ayoko pong, hindi ko po alam kung wala po kasi kaming mga natira dito, mga binibigay ba pag December, mga pansit-pansit, naubos na yun sa kabi-birthday ng mga apo ko. Ako nga may birthday, wala. Totoo po talagang wala. Wala po talaga. Hindi ko naman na yun, hindi ko, mahirap kasing kwento kung totoong June 5 nga ba ako. Hindi ko rin alam kung saan ako nanggaling Kaya parang hindi na rin ako interesado dyan sa birthday ko. Pero sige lang, sinicelebrate naman ng mga apo ko yan ng mga kaibigan ko. Meron lang akong gustong dito sa birthday ko. Yung mga kapanood nito di ba ini-endorse ko sa inyo yung I Am Worldwide, yung pure organic barley. Ulitin ko po, mag-order po kayo niyan at gumamit dahil the best po talaga. Very, very effective. Sa akin po kayo umorder, birthday nyo lang po sa akin. Tapos alam mo kung ibabalik ko rin sa inyo Alam mo kung anong ibabalik ko, 100% pa mabuting kalusugan. Kasi talaga,
pag umiinom ka nun, gumagamit ka nun, napakalaking bagay talaga mababago sa katawan mo. Tingnan niyo po ako, nakikita niyo po ako. Pasip-sip-sip-sip lang po ako dun sa kay master ng barley. Tingnan niyo po. Kaya ulit ko po, magsiseryoso na po ako pagdating sa next week after my birthday. Mag-ano na po ako ng barley talaga. Pinag-aaralan ko mabuti yung barley. Pinag-aaralan ko kung ano yung tinatawag na components, mga molecules. Bumabalik na ako sa science. Kasi gusto ko talagang alamin kung anong meron sa barley. Bakit ganun ang epekto sa kay master? Hindi po ba kayo na alam mo yung Alzheimer niyan, severe Alzheimer. Pero tingnan mo, lahat na lang ngayon ng mga gusto niyang tinatanong sa akin, nauna niya ring sagutin yung tanong niya. Ang ganda po ng barley talaga po. Shout out ko po, hindi po sa para lang kumita. Hangad ko po yung kalusugan, lahat, lalo na po yung mga may nagdadanas ng mga may karamdaman na. Si master nga po, hopeless case na, di po ba? Yan ang sinasabi ko. Kaya po ako, pinopromote ko po ito kasi ito lang po ang alam ko na hindi man bagay na kung anong pagarbo-garbo ang bibenta ko. Ito po, kalusugan. Kalusugan po. Mag-invest ka man po, yung good health naman ang invest mo. The best sa lahat. Anhin mo ang lahat ng mga investment mo. Kung ikaw ay masakitin, mahina, ito po nakapagbuboost ng immune system, nakapagpapalakas sa atin. Kaya pilit ko to na talagang inaalam. Alam niyo po, nag-aaral ako sa Google eh. Inaalam ko kung anong meron dito sa barley na to, sa pure organic na to. Bakit ganun na lang ang magic sa akin? So now for now, kaya kayo, sa susunod, marami pa akong topic, kaya lang parang nasobrahan na rin kasi ako ng pagod eh. Kulang ako sa tulog, sa totoo lang. Kahit anong gusto kong matulog, alam mo, nadadala din ako ng mga problemang pinansyal. Lalo na sa kalagayan namin ngayon na kailangan namin mag-move out ulit dito sa maayos. Maayos naman tong bahay eh. Sa totoo lang, wala naman ako maging problema. Ang problema lang, hindi kami magkasya sa dami namin. Sa dami namin kasi naiipon ko na yung mga apo ko. Sa gamit lang, hindi na magkasya eh. So, kailangan namin mag-move out. Kaya hanggang hindi pa kami nakalipat, malapit na ang taning, hindi pa rin ako mapakali kasi kadami na namang, napakahirap po talaga maglipat. Kaya nga po pinapangako ko sa sarili ko na hindi tutugot ako na wala akong bahay ito sa taon na to. Gagawin ko po ang lahat na magkaroon ako ng sariling bahay na hindi na lipat-lipat, una-una gastos. Pangalawa, sobrang pagod. Talaga po, pati mga bata na nasasama sa trauma, nakakatrauma kaya. Nakakatrauma po. Sige po, sa ulitin, sana po mapagpatuloy natin. Bukas, magkakaroon po ako ng episode. Marami po kasi na ako ang naging experience eh. Yung multo naman sa Japan bukas ang itatopic ko. Marami din po ako mga experience doon na mga talagang hindi ninyo mapapaniwalaan. Kaya sa muli po, nasa inyo po ang paghuhusga, nasa inyo po yung pag-conclude nyo, kung anong mga conclusion nyo, at saka ang itong sinasabi ko, ay yung buhay po, ito pong mundo mistiko ko ay talagang na mundo ng talinhaga. Kaya nasa inyo po yun. Bye-bye for now. Magandang gabi sa lahat. At sweet dreams. Sana po yung ini-invite ko po kayo sa birthday ko sa June 5. Punta po kayo dito. Bring your own na. Basta importante magkita-kita tayo. Okay, bye-bye. Bye-bye for now.